What's up mga kabonsay? Welcome po sa channel ko guys for today's vlog. So meron pa tayo ditong project na root over rock o rock clasping. Gamit po ang materials na dwarf melendres mga kabonsay. Ilalapit natin para mas makita nyo. So ayan po yan mga kabonsay. So hindi ko na matandaan kung gaano katagal na itong project natin na to. Siguro mga 2 years na siguro po ito na tinry natin. So tingnan nyo naman yung ugat nya. Ayan o, grabing lampas na dun sa ilalim. Yan. So ang gagawin natin ngayon dito mga kabonsay, babaklasin natin to. Titingnan natin kung ano na pong itsura nya. Ayan, tingnan nyo naman, ang lalaki na ng ugat o. So yan po yung mga ugat nya. So yung ginamit kong bato dito matigas, hindi siya limestone. Parang ano siya parang skull rock, yung hindi sumisipsip ng tubig. Yan. So hindi ko na matandaan kung anong itsura ng ugat nito. Kaya ang gagawin natin ngayon mga kabonsay, babaklasin natin itong mga kabonsay. Titingnan natin, tapos itatanim natin sa bagong training pot niya mga kabonsay. Awesome guys, huwag natin patagal itong pagsukin na intro ko o kaya intro. Pasok! At ayan na nga. So babaklasin natin ito mga kabonsay. So lumutong na tong training pot na ginamit natin sa kanya. Ang gagawin natin, babasagin na lang natin to para hindi tayo mahirapan. Babasagin natin itong kanyang training pot na ginamit natin sa kanya guys. Malutong na. Huli natin yung nasa ilalim. Tingnan nyo yung ugat sa ilalim nyo. Kaya hindi natin mabunot kasi may ugat sa dyan na lumampas. Huli natin. Reversan pa rin na ginamit natin dito guys. So yun, ganyan lang pala kababa. Ano. So akala ko guys malalim yung bao nya, pero ganyan na pala yung kababaw. Pwede sanang pang expose root yan kung wala yung bato, pero mas gusto ko yung nandyan yung bato niyan mga kabonsay. So ayan, dyan yung tali pa na na straw o yung plastic na tali na ginamit natin sa kanya dati, hindi pa rin nabubulok. Isa natin. Tanggalin na natin to. Bigat guys. Yung bato niya ito yung bato. Gagawin natin dito mga kabonsay, tatanim natin sa
mas mababaw na training pot. Maghahanap tayo ng pwedeng nating pagtaniman ito. Ganda. Gagawin natin, puputulin natin itong bawasan natin itong ugat niya para maitanim natin sa mas mababaw, guys. At huwag kayong mag-alala dahil po ang melendres po ay napakadali pong tumubo nito. Sanga lang to. So ito, tanggalin natin to. So noon, nung nag-umpisa ako sa pagbonsai, share lang natin sa inyo. Ang una rin na pinagpraktisan natin na gawing bonsai, yung pawis ko. O pinagpraktisan natin na mga materyales, kasama po itong dwarf melendres na to. So Argao Taiwan, Balete, yan ang mga pinagpraktisan natin dati ng mga materyales. So kasama po ito. So cuttings lang yan. Lalaki na ng ugat. Buo tayo ng rock clasping na project. So gamit po itong ating dwarf melendres na yan. So guys, ang gagawin natin, tatanim natin ito sa maghahanap po ng pwede niyang pagtaniman na mas mababaw, kagaya ng mga batyang maliit. Yan, pwede natin dyan itanim dun. Para yung ugat niya, pakalat na lang, hindi na yung kagaya kanina pinutol natin na patusok sa ilalim, para kumalat na lang yung ugat niya, mga kabonsai. So yan. So marami pang ititrain to, matagal-tagal pa to. Pero ang importante, yung project natin na rock clasping, nagawa naman natin, mga kabonsai. Yeah. So hanap muna ako ng pwedeng pagtaniman nito, guys. Awesome, guys. So dito natin tatanim sa medyo mas maliit siya para maganda na rin siyang tingnan, mga kabonsai. Syempre gagamitin natin pure river sand. Pure river sand po. Pwede na natin siyang ma-display, guys. Kunti pa para umangat-angat. Yan. Tapos titirigan natin, mga kabonsai. So yan ang itsura nyo. Yan.
So mas maganda na siyang tingnan ngayon kahit underdevelop pa siya o pinaprocess pa natin yung pagganda niya o tinitrain pa natin siya. Pwede na natin siyang i-display dito sa bonsai natin guys, kaysa yung dun sa kaninang malaking training pot niya. So diligan natin, kuha tayong tubig muna mga kabonsai. Okay, so guys, diligan natin. Awesome guys! So, eto na po yung ating niripat lang natin mga kabonsai dito sa training pot pa din. Ang ating dwarf melendres, rock clasping o root over rock style mga kabonsai. So itong ibabaw na to, puputulan natin yan kasi sobrang taas na. So dito lang siguro tayo magpuputol. Itong ibabaw na to, tatanggalin na natin yan mga kabonsai. So itong ititira natin. Pero sa sunod na, medyo palalakas-lakasin muna natin yan mga kabonsai. Pag-aaralan ko pang mabuti kung anong style ang gagawin natin dito sa ibabaw na to. So ito muna, pang samantala, ito muna ang ginawa natin. So inayos natin itong ating melendres, dwarf melendres, rock clasping o root over rock style mga kabonsai. Awesome guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe at syempre God bless us all po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.